Okay kids, let's go, let's go. Oo, galing na sila sa kanilang pooping place. Dito sa kabila. Ayan, dyan ang kanilang pooping place. Sarado na natin to. Si Logan, kanina nakakain ka na. Pinakain ka na ni Ate Annalyn. Kaya papakainin ko lang. Ito, nasa mga 430 grams. Mga ganyan. Para kay Sol, which is equivalent sa 1% ng kanyang ideal body weight. And I think ideal body weight na niya ito ngayon. No? Kanina, naglakad-lakad kami ni Sol dito sa taas ng aming subdivision at saka hanggang dun sa McDonald's 10 blocks away. Oo, kaya napagod itong si Sol, ano? Napagod ka ba kanina, Sol? Ha? Pagod ka? Sige. So, ito na yung reward mo, SDN. Lagay na natin ito dito. Sika lang, sika lang. Uy, sarap nito. So, first meal of the day. Sabihin ko sa inyo, guys, ang isang sikreto sa SDN, no? Ang isang sikreto sa SDN, of course, di ba meron tayong feeding guide. Yung sabi ko nga, 1% ng body weight ang dapat pakainin sa aso per day. So, kung 43 kilograms si Sol, ang pinakain ko sa kanya, 430 grams. Dinagdagan lang natin yung 0. Diba? Yung 43 kilograms, naging 430 grams, ang kanyang SDN 42. So that is 1% ng ideal body weight niya. And I think, no, ideal na yung body weight. Pwede naman magdagdag ng konti, pero okay na yan. Ito yung sikreto. Kapag ka nagpapakain kayo ng SDN, sundin nyo lang yung feeding guide. Unless talagang nakita nyo kulang o kaya sobra. Tsaka kayo mag-a-adjust. Pero, kapag ka sobra-sobra kasi yung pinapakain ninyo, halimbawa, napakainin ko si Sol ng 800 grams, and nakikita nyo na siguro yan sa mga sumusubaybay sa Sol series. Kapag ka nag-overfeed ako kay Sol, nagtatai pa siya, di ba? Lumalambot pa yung dumi niya. Pero kapag kasakto lang yung ibibigay natin sa kanya na SDN, nandun lang sa feeding guide, hindi tayo lumalabis, gumaganda yung poops niya. And kagabi, hindi tayo nag-overfeed, nagbigay lang tayo ng saktong amount, nasa 450 grams, no? Iniwan ko sa kanya, hindi nga niya maubos kaagad kagabi. Pero nakita niyo yung resulta today, di ba? Ang ganda ng katawan ni Sol. Oh. Ngayon, gutom lang yan. Kasi hindi pa siya kumain buong maghapon since yesterday. Pero ayan, ang ganda ng resulta. Ganda po ng resulta sa katawan ng mga dogs kapag ka tayo ay nagpapakain with just the right amount. Hindi dapat mag-overfeed unless ang payat ng aso ninyo. Tsaka kayo mag-overfeed. Pero pag hindi payat ang aso ninyo, guys, kung hindi naman lumalabas yung mga buto niya, huwag kayong mag-overfeed. Kasi ilalabas lang ng aso yun. Lalambot lang yung dumi niya, masisira lang yung tiyan niya. Sayang lang yung food. Ilalabas lang din sa dumi. Pero kapag ka sakto yung amount, no, yung dumi ay firm, na absorb niya talaga yung mga nutrients, hindi nasasayang yung food. Yun, isa po sa mga sikreto ng pagpapakain ng SDN. Huwag pagpakain ng sobra. At the same time, syempre, tipid ka. Kasi pagka papakain ka sa dog mo ng eksaktong amount lang, according lang doon sa nakasulat sa ating feeding guide, di tipid ka. O, biruin nyo, kung 450 grams per day, di wala pang kalahating kilo. Yung 1 kilo ng SDN, which is about mga 266 pesos, hindi pa maubos ni Sol. So meaning, ang gastos ko lang everyday kay Sol ay nasa mga 115 pesos lang per day. And to think, he's a 43 kilo dog. He's a giant dog. 43 kilos. Ang tangkad niya nasa mga 27 or 28 inches sa withers. Mas malaki na siya kesa dito kay Logan. Ano, Logan? Nalamangan ka na ni Sol sa bigat. Ano?
tingin nga. Ikaw, parang taba mo na naman ngayon, ha? Ha? Mukhang nabusog ka ni Ate Annalyn kanina. Come here, Sol. Logan. Come here, Logan. Ikaw, Sol. Kumain ka lang dyan. Come here, Logan. Up. Come here. Panik ka doon. Get up. Up here. 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 Come here. Dito sa taas. Yan. Very good. Oh, lapad na naman, Lapad na naman ang katawan mo, Pero ayos lang. Oo. 11 years na ito, si Logan. By October. Pogi pa rin, Kanina may nagtatanong sa live natin sa TikTok kung ano daw gagawin sa aso niya, may hematoma. Ang sabi ko, yung sa mga tenga ni Logan, yung isa, pareho silang nagka-hematoma. Nauna yung isa. Yung isa, I think it's this one, pinatahi ko pa sa vet. Kasi hindi naman ako nagsa-surgery dahil wala naman akong clinic. I think ito yung pinatahi ko. So, nung umayos na siya, ganyan yung naging forma. Yung isa, hindi ko nalang pinatahi. So, yun, pareho lang. Oo. Okay lang. Basta, ang hinahanap naman natin yung performance, hindi baling, hindi na nakataas ang tenga. Uy, hindi ka pa tapos kumain. Uy, pumasok ka dun. Hindi ka pa tapos kumain, Sige na, tapusin mo yung kinakain mo. Hindi pa niya naubos yung pagkain niya, Ayan, sige. Busin mo lang yan para gumanda ng tuluyan pa yung katawan mo. Actually nga, kagaya ni sinabi ko sa video ko kanina, gusto ko na yung ganyang katawan niya. Pero, kung lumapad pa siya dyan, machong macho, Sige lang, kain lang para tuluyan ka ng maging machong macho. Sabi ni Sir Zeke ay mukhang aabot ka ng 55 kilos. Kung 43 kilos ka, tapos sabi ni Sir Ezekiel de Tiques, ay pwede ka pang umabot ng mukhang aabot ka ng 55 kilos, you still have 12 kilos to go. 12 kilos to go. Sige lang. Kain ka pang kain na. Sige lang. Sige lang, eat your food. Oh, sorry, inistorbo ko ta. Sige, ubusin mo yan. Eat your food. Sure. Yan, good boy. Sarado ko na ito para hindi ka na-distract. Parang ka nakabukas kasi, parang may option kang lumabas-pasok. Yan, kaya ako sinasara. Pagkatapos niya kumain, pwede naman natin siyang palabasin ulit para maka-stretch lang. Hindi naman para magtatatakbo. Alright. Tuwan-tuwa na ako sa itsura niya, guys. Kaya ba naman masasabi niyo sa katawan na ni Sol? Parang every week, Paganda ng paganda. Every week, paganda ng paganda si Sol. Huwag natin siya istorbo. Lumayo muna ako para makakain siya in peace. Tingin ng tingin sa akin Mupo na. Ano? Di mo ubusin? Yan naman gagawin mo Baka mamaya mo na naman babalik-balikan to Nagiging ka? Nagiging picky eater ka? Kunin ko na ba? Para matakam ka sa next meal mo, which is tomorrow night ulit. So kung aalisin ko to, may itatanim natin sa isip niya na kailangan ko palang kainin yung food ko, kundi kukunin din agad. Pero kapag ibababad natin tong ganito, maaaring ubusin pa niya yan mamaya, pero maaaring na itatanim din natin sa isip ng aso natin na anytime naman pala, pwede kong balik-balikan yung food ko. And that could be a formula for creating a picky eater dog. Pero sige, kasi nagre-recover pa nga lang siya nung isang araw nga nasira siya niya. Hayaan muna natin yan. Siguro bukas, kapag kaganyan ulit, tanggal ko na. Bigay ko na kay Logan. Alright, yun lang muna guys. Okay, bukas, Friday na.
Thank you nga pala kay Doc Resin, si Dean Resin ng Cavite State University. Kaibigan ko yon at kaklase ko noong college sa UP Los Baños. Pero siya ang Dean ng CABSU, ng Cavite State University College of Veterinary Medicine. Kasama niya ang parang 17 sila. Nag-occupy sila ng 9 rooms sa Manalo Resort Hotel kagabi hanggang kaninang umaga. Hindi ko sila napuntahan kasi gabi na sila or hapon na sila dumating kahapon. Tapos umaga pa lang kanina mga bago mag-10 ay umalis na sila. Kaya hindi ko na siya napuntahan. Pero I learned na nag-enjoy talaga sila doon sa Manalo Resort Hotel. Closed na kasi for the public ang Manalo Resort Hotel. Pwede po siyang upahan as a private resort. Yun. Pero yung Manalo Cafe ay closed na. Thank you, Doc Resin. Yun lang. Bukas po ulit. Bukas live tayo. Mag-live tayo sa TikTok. O, benta tayo.